Nagsisimula ang ating bagong kwento sa lugar kung saan ang teritoryo ng demonic sect, kung saan ang kabuuhan ng kanilang punong tanggapan, na ang kanilang tinatawag na Illusory Demon Castle, at makikita din dito na mayroong isang nakasuot na pula na nilalang ang nakaluhod sa gitna ng Illusory Demon Castle, sambit pa niya na mayroon daw siyang ibibigay na agara na balita sa kanilang sect leader. At dito sumambulat sa harapan ng nilalang na nakaluhod sa gitna ang maraming mga kabilang sa demonic sect na mayroong masamang tingin sa kanya at hinihintay ang kanyang ibibigay na balita sa kanilang sect leader, at sa pinakaunahan naman nito ay tahimik lang na tinitingnan ng demonic sect leader ang mga kaganapan sa kanyang ibaba. Ayon pa ng lalaki na nakaluhod na ang puwersa daw ng Miriam ay nawasak na ng kanilang puwersa galing sa labas. Nang narinig ng mga kabilang sa demonic sect ang ibinigay na balita sa kanila ng isang nilalang ay natatawa na lang sila dahil sa wakas daw ang kanilang nakatadhana na maging kalaban na ang Miriam sect ay nawasak na. At nabalitaan din daw nila na simula noong namatay ang pinakamagiting sa Miriam na si Shinrayang ang God of Dragon ay wala na silang nahanap na ibang layunin. Sinabi pa ng isang lalaki na sa pamamagitan daw nito ay wala nang sino man ang pwede na makapigil sa kanilang sect leader. Sumagot naman ang kalbo na matanda na maraming pilat sa mukha na tama daw ang kanyang mga sinabi dahil ang kanilang sect leader na lang ang natitirang araw dito sa Miriam World. Sabay nagbigay silang lahat ng paggalang sa kanilang sect leader, sila daw na alagad ng kanilang sect leader ay binabati siya dahil sa wakas daw ay kaya ng pag-isahin ng kanilang sect leader ang buong Miriam World. Ngunit makikita naman ang kanilang sect leader na tahimik lang na halatang mayroon nitong seryoso na iniisip, at sa ilang sandali na patigil ang mga alagad ng Demon Lord dahil nagsalita sa kanila ang kanilang sect leader, sinabi pa ng sect leader ng Demon Sect sa nilalang na nakaluhod sa kanilang harapan na kung sino daw ba talaga ito. Nagulat naman ang lalaki na bahagyang natakot sa katanungan sa kanya ng Demon Sect leader. Sambit pa niya sa Demon Sect leader na isa lang naman daw siyang tagabigay ng balita ng kanilang sect. Nagpintig naman ang mga tainga ng mga tagasunod ng Demon Sect leader na para bang gusto na nilang salakayin ang nilalang na tagapagbigay ng ulat, dahil sinabihan ito ng Demon Sect leader na kahit iba daw ang kanyang nararamdaman ay parang mayroon pa din daw kahawig ang ki sa kanyang katawan. At dahan-dahan na nga na tumayo ang lalaki sa kanyang pagkakaluhod, nang narinig niya ang sinabi sa kanya ng Demon Sect leader. Ang mga tagasunod naman ng Demon Sect leader ay agad nilang hinarang ang nilalang upang hindi ito makalapit sa kanilang sect leader. Sigaw pa nila sa nilalang na nakatalukbong, habang naghahanda na ng kanilang mga sandata na kung sino daw ba ito dahil hindi naman daw siya ang kanilang tagapagbigay ng ulat. Ang nilalang naman ay tahimik lang na napapaisip kung ano ang kanyang dapat na gawin, sabay kanya nang hinawakan ang kanyang suot na hood upang kanya nang ipakilala ang kanyang sarili, sambit pa niya sa lahat ng kabilang sa demonic sect na ngayon daw ay walang madaling paraan na makakamit nila dito sa mundo dahil nandito na siya. Hinagis na nga ng lalaki ang kanyang suot na hood sa kanyang itaas upang ipakita sa lahat ng kabilang sa Demon Sect na kung sino talaga siya. Ang mga alagad naman ng Demon Lord ay hindi makapaniwala dahil kanilang nakilala kung ano ang pagkakilanlan ng nilalang na nasa kanilang harapan ngayon. Sigaw pa nila na ang lalaki daw na ito ay ang pinakadakila sa Miriam na ang Dragon God na si Gang Wujin. Hindi naman makapaniwala ang mga alagad ng Demon Lord dahil ano na daw ba ang nangyari dito. Sambit naman ng matanda na hindi pa pala daw namatay itong tao na ito matapos kanyang tanggapin ang 10,000 na mga kanyan sa kasagsagan ng kanyang pakikipaglaban sa kanilang Demon Lord sect leader. Natatawa naman ang ating pangunahing tauhan sa mga tugon sa kanya ng mga kabilang sa Demon Sect dahil tama naman daw ang kanilang mga hinala kanina, siya daw ay humihingi ng patawad sa kanila. Ngunit ang kanya daw talagang nararamdaman sa pagkakataon na iyon ay halos 5 beses, mabuti na lang daw ay nabuhay pa siya. Sabay naging seryoso ang tono ng ating bida na kanyang sinabihan ang Demon Lord na ngayon daw ay nagkatinginan sila ng ganito, pakiramdam daw niya na tila ba naghihintay ang isang Diyos sa kanilang magaganap na laban. Sabay binanggit ng ating bida ang pangalan ng Demon Lord na ang demonic sect leader na si Lim Ho Tan, samantalang ang Demon Lord naman ay tahimik lang na kanyang pinapanood ang ating bida na nagsasalita sa kanyang harapan. Dahil sa mga narinig ng mga alagad ng Demon Lord sa mga pinagsasabi ng ating bida ay makikita sila na galit na gusto nang patayin ng ating bida, sambit pa nila na ang ating bida daw ay isang mapagmataas na bastard. Paano daw ito nagkaroon ng lakas na loob na banggitin ang pangalan ng kanilang sect leader gamit ang kanyang bibig? Sa ilang sandali ay sabay-sabay na sumalakay ang maraming mga alagad ng Demon Lord upang kanilang patayin ang ating bida. Ngunit ang ating bida naman ay wala lang pakialam sa mga kabilang sa demonic sect na sumalakay sa kanya bagkus nakatayo lang ito na kanyang hinihintay ang mga atake sa kanya ng mga alagad ng Demon Lord.
Naging seryoso naman ang tingin ng ating bida sa mga papalapit na atake sa kanya, at nang tumama na sana ang mga atake ng mga alagad ng Demon Lord sa kanya, makikita ang mga mata ng ating bida na hindi niya inalis sa mga papalapit na atake, imbis na mabahala ay nakangiti lang ito dahil kusang lumapit sa kanya ang mga langgam sa kanyang harapan. Makalipas ang ilang sandali sumambulat sa buong lugar na sabay-sabay na nawalan ng buhay ang mga alagad ng Demon Lord dahil sa mabilis na ginawa na atake sa kanila ng ating bida. Makikita ang mga dugo at ang mga katawan ng mga kabilang sa demonic sect na kumalat sa buong lugar na nagmistulang alon ng mga bangkay. Matapos mapatay ng ating bida ang mga alagad ng Demon Lord na sumalakay sa kanya ay agad naman itong huminto sa kanyang paggalaw sa harapan ng Demon Lord, at makikita ito na kanyang ipinikit ang kanyang mga mata, at sa ilang sandali makikita ang lahat na kanyang mga napatay sa kanyang likod ay sabay-sabay ito na sumabog. Hindi naman makapaniwala ang dalawang alagad ng Demon Lord na natira. At ito ay pinapawisan na takot sa mga kaganapan, samantalang ang Demon Lord naman sa kanilang itaas ay hindi pa rin tumayo sa kanyang kinauupuan. Seryoso naman na itiniklop ng ating bida ang kanyang isang kamay na humihingi ng paumanhin sa Demon Lord dahil hindi daw niya siya sinabihan ng maaga na pupunta siya dito sa kanyang teritoryo, ngunit marahil ito daw ay kakaibang kapalaran dahil matapos niyang mahulog doon sa bangin ay hindi niya inaasahan na biglang lumakas ang kanyang ki sa kanyang katawan. Ang dalawa naman ng kanilang narinig ang isiniwalat sa kanila ng ating bida ay hindi sila mapakali, at ang isang lalaki naman ay kanyang sinisigaw sa mga natira pa nila na mga alagad ng Demon Lord na patunugin daw nila ang kampana upang ipaalam sa kanilang lahat na tumungo kaagad dito sa kanilang Demon Castle. Ngunit napatigil naman silang dalawa na napalingon sa kanilang sect leader dahil pinigilan sila nito na huwag na daw gawin yon, dahil kanya daw nararamdaman na mayroong nagkakagulo patungo dito sa Illusory Demon Castle. Sa labas naman ng Illusory Demon Castle ay makikita dito ang dalawang lalaki na tagasunod ng Demon Lord na seryoso nilang pinagmamasdan ang loob ng Illusory Demon Castle, sambit pa ng isang lalaki na ayon daw sa kanyang nararamdaman na muling lumitaw na naman ang labi ng Merm sect laban sa kanila. Sinabi naman ng isa pang lalaki sa kanyang kasama na maghanda na daw sila sa kanilang mahirap na sitwasyon ngayon. At agad na nga na tumayo ang dalawa upang tumungo na doon sa loob ng Illusory Demon Castle. Samantala seryoso naman na sinabihan ng ating bida ang Demon Lord na plano daw ba nito na bumili pa ng maraming oras ang kanyang mga alagad upang kanilang magawa ang biglaan na pag-atake galing sa kanyang likod habang silang dalawa ay nagkakagulo dito. Pinapawisan naman ang dalawang alagad ng Demon Lord sa hinala ng ating bida sa kanilang sect leader dahil wala daw katotohanan ng kanyang pinagsasabi, ngunit hindi pa natapos magsalita ang dalawa, ay napalingon naman sila sa kanilang sect leader dahil inutusan sila nito na umalis na daw sila at pumunta na doon at pigilan ang iba pa nilang kasama na pumunta dito, dahil siya na daw ang bahala sa lahat. Nagulat naman ang dalawang alagad ng Demon Lord na hindi sumang-ayon na kanilang iwanan ang kanilang sect leader, ngunit naging seryoso naman ang mukha ng kanilang sect leader na nagbanta sa kanyang mga alagad dahil sa punto daw na ito ang sinuman na hindi susunod sa kanyang ibinigay na utos ay kanyang papatayin. Mas lalo namang natakot ang kanyang mga alagad na pinapawisan sa mga binitawan na salita sa kanila ng kanilang sect leader, at wala na lang silang nagawa kung hindi sundin na lang ang ibinigay na utos sa kanila ng kanilang sect leader. Dahil doon kahit labag sa loob ng alagad ng Demon Sect Leader ay dali-dali na lang sila na umalis at kanilang dinaanan ng ating bida na para bang hindi nila ito nakita. Napahawak naman sa kanyang ulo ang ating bida na kanyang sinabihan ang sect leader na tawang-tawa. Dahil madali lang daw nakita ng sect leader ang kanyang mga plano ito daw ay nakakahiya para sa kanya, at dinagdag pa ng ating bida sa sect leader na ngunit ayos lang daw ba ito sa kanyang mga alagad dahil ang kanila naman daw makakalaban doon ay ang mga taga-Miriam, yun daw ay alam na ng sect leader. Natatawa naman ang sect leader sa mga tugon sa kanya ng ating bida dahil wala naman daw siyang pakialam patungkol doon, dahil wala naman daw ibang mga master ang Miriam sa mundong ito ang pwede na makapantay sa kanyang lakas kung hindi ang ating bida lang. At kapag matagumpay daw niyang patayin dito ang ating bida ay wala nang kahirap-hirap para sa kanya na linisin ang iba. Napapaisip naman ang ating bida sa mga sinabi sa kanya ng demonic sect leader. Dahil talaga daw ba, at sa tingin daw niya pareho lang naman daw yun sa kanyang sitwasyon, at nang iinis pa na sinabihan ng ating bida ang demonic sect leader na bukod pa daw doon wala na din daw mga master sa kanyang panig ang pwede na makapantay sa kanyang lakas maliban sa Demon Lord, tama daw ba siya? Nakangiti naman na pinasang ayunan ng Demon Lord ang sinabi sa kanya ng ating bida at sa tingin daw niya ay parang alam na ng ating bida ang lahat, sabay naging seryoso ang tingin ng demonic sect leader sa ating bida dahil ngayon daw ay kanya na siyang tatapusin upang matapos na ang kanilang matagal na tunggalian.
Kampante naman na pinasangayunan ng ating bida ang mga banta sa kanya ng Demon Lord, at ito ay nakangiti dahil mayroon naman daw silang dalawa na parehong layunin. Sa ilang sandali sumambulat sa buong lugar ang malakas na pagsabog, ito pala ay dulot ng nagkasalpukan ng suntok ng ating bida at ng Demon Lord. Makikita ang dalawa na seryoso na nagkakatitigan na para bang gusto na nilang tapusin ang kanilang matagal na tunggalian. Natatawa naman ang ating bida na kanyang sinabihan ng Demon Lord na huminahon lang daw muna ito. Bakit daw ba kumikilos ito na para bang gusto na niya siyang tapusin? Ang Demon Lord naman ay hindi tumugon sa sinabi sa kanya ng ating bida bagkus seryoso lang ito sa mga kaganapan. Dahil sa lakas ng pressure ng kanilang mga atake ay sumambulat sa kanilang gitna na mas lumikha pa ito ng malaking pagkawasak. Maging silang dalawa ay hindi mapigilan ng lakas ng kanilang mga atake dahil maging sila ay pareho na tumilapon sa gitna ng malaking pagsabog. Makikita ang Demon Lord na tumilapon papunta sa itaas ng gusali, at maging ang ating bida ay ganun din ang nangyari, pero halata naman na kanyang napigilan na hindi siya bumagsak sa lakas ng kanyang pagkatilapon. Naging seryoso naman ang tingin ng ating bida sa kanyang harapan na bahagyang pinapawisan, dahil pala sumambulat sa kanyang itaas ang Demon Lord na malapit na sa kanya, at ito ay naghahanda ng isang pag-atake, at pinakawalan na nga ng Demon Lord ang kanyang malakas na pag-atake sa ating bida, maging ang lugar na kinatatayuan ng ating bida ay makikita na ito ay lumikha ng malaking pagkawasak dulot ng malakas na atake ng Demon Lord. Ngunit napatigil naman ng Demon Lord at ito ay masyadong nagtataka dahil bakit hindi daw niya nakita ang katawan ng ating bida sa kanyang ibaba. Pero mas lalo siyang nagulat dahil bigla na lang lumitaw ang ating bida sa kanyang harapan at ito ay seryoso na naghahanda ng suntok upang patamaan ang Demon Lord. Ngunit nang pinakawalan na ng ating bida ang kanyang malakas na suntok ay hindi naman siya makapaniwala dahil mabilis itong naiwasan ng Demon Lord, at bigla itong lumitaw sa kanyang likod upang maglunsad din ng malakas na pag-atake sa ating bida. Nang pinakawalan na ng Demon Lord ang kanyang suntok ay laking gulat niya dahil hangin lang ang kanyang tinamaan. Pero ang mas lalong kinagulat ng Demon Lord dahil hindi niya malaman kung saan banda lilito ang ating bida dahil sa sobrang bilis nito ay lumikha ito ng kanyang after image. Ngunit makikita naman silang dalawa na kanilang iniinda ang kanilang mga natanggap na malakas na sipa sa bawat isa na nagdulot ng bahagya nilang pagtilapon, agad naman tumalon ang ating bida sa itaas at nang pagtingin niya sa Demon Lord ay nakita niya ito na hindi gumalaw sa kanyang kinatatayuan, at nagpapalabas lang ito ng malakas na puwersa galing sa kanyang katawan. Lumapag naman ang ating bida sa ibaba galing sa itaas upang kanyang harapin ang Demon Lord sa ibaba na naghanda ng kanyang pinakamalakas na atake. Makikita ang Demon Lord habang kanyang hinahanda ang kanyang sarili na seryoso niyang tinitingnan ang ating bida sa kanyang harapan, habang ang ating bida naman ay mayroon din seryosong tingin sa Demon Lord. Sa ilang sandali ay itiniklop na nga ng Demon Lord ang kanyang isang kamay hudyat na kanya nang ipapakita sa ating bida ang kanyang pinakamalakas na atake. Samantalang ang ating bida naman ay bahagyang nagulat sa lakas ng aura na dumadaloy sa katawan ng Demon Lord. Dahil pala sumambulat sa buong paligid ng Demon Lord ang malaking liwanag dulot ng aura na kanyang pinapalabas galing sa kanyang katawan. Sambit pa ng Demon Lord sa ating bida na masyado daw siyang ginalit ngayon ng ating bida, dinagdag pa ng Demon Lord na kung ano na daw ba ang gagawin ngayon ng ating bida upang tapatan ang kanyang ilulunsad na pag-atake laban sa kanya. At kung ilalabas daw niya ang kanyang tunay na lakas upang harapin lang daw siya ay kanyang natitiyak na ito na ang katapusan ng ating bida sa kanyang mga kamay. Mas lalo namang naging seryoso ang tingin ng ating bida sa Demon Lord, at nang gagalaiti ito na kanyang itiniklop ang kanyang isang kamay, sambit pa niya sa Demon Lord na kakaiba daw ang kanilang mga kapalaran kapag natapos na itong kanilang laban, at bukod pa doon ay katulad lang naman daw silang dalawa ng sitwasyon ngayon na kung paano din niya haharapin kapag ilalabas na din niya ang kanyang buong lakas sa kanilang laban. Makalipas ang ilang sandali makikita ang malakas na aura ng dalawang pinakamalakas na nilalang sa kanilang kontinente na nagkasalpukan at halata sa lakas ng dalawang ito na magkapantay lang, dahil ni isa sa mga ito ay walang balak na umatras sa kanilang laban. Makikita ang Demon Lord na kanyang pinilit ang kanyang sarili upang hindi siya matalo ng ating bida sa palakasan lang ng mga aura. Maging ang ating bida ay ganoon din ang kanyang ginawa na kanyang binuhos ang kanyang buong lakas upang hindi lang siya matalo ng Demon Lord. At sa kasagsagan ng salpukan ng kanilang malakas na aura ay mayroon namang isang portal ang bigla na lang lumitaw sa gitna nito. At habang tumatagal ay mas lalong lumalaki ang bilog na portal sa gitna ng kanilang laban.
Samantalang ang dalawa naman ay walang pakialam sa mga nangyari sa kanilang paligid dahil nakafocus lang sila sa kanilang makasaysayan na laban sa kanilang kontinente. Sigaw sabi pa ng ating bida sa Demon Lord na maghanda na daw ito dahil kanya na siyang papatayin sa mga oras na ito. Ang Demon Lord naman ay kanyang sinigawan ng ating bida na magkita na lang daw silang dalawa doon sa impyerno. Sa ilang sandali ay makikita na kanila nang ang pinakawalan ang kanilang pinakamalakas na mga atake at kitang-kita sa kanilang buong paligid na halos puro liwanag na lang ang makikita, at maririnig din ang sigawan ng dalawang pinakamalakas na nilalang sa kontinente. Sa kabilang banda naman, dito pinakita sa eksena ang mga artificial na mga portal na gawa ng mga tao. Sigaw sabi pa ng mga scientist sa kanilang president na naging stable na daw ang supply ng kanilang kuryente. Ang mga enerhiya daw na kanilang naipon ay umabot na sa 80%. Tinawag naman ng kanilang president ang pansin ng lahat ng kanyang nasasakupan, sinabi pa niya sa kanila na ang kanila daw huling pag-ayos sa mga makina ay kanila nang natapos, sa ngayon daw ay panahon na para kanila itong e-activate. Ngunit napatigil naman ang kanilang president dahil sinabihan siya ng kanyang isang tauhan na maghintay lang daw muna ng ilang minuto ang kanilang President Sylvia. At napakamot ulo na lang ito dahil mayroon daw siyang hindi magandang nararamdaman para sa kanilang gagawin ngayon, sabay kanyang ipinaliwanag sa kanyang President Sylvia kung bakit niya nasabi na hindi maganda ang kanyang pakiramdam dito. Ayon pa niya na kahit ano pa daw ang resulta ng kanilang pagsusuri nito kinakailangan pa rin daw ng pahintulot ng kanilang gobyerno bago nila gawin ito. Matapos magpaliwanag ang lalaki ay laking gulat niya dahil biglang lumapit sa kanya ang kanilang President Sylvia at agad siya nitong inakbayan. Sinabi pa sa kanya ni Sylvia na kung mayroon man daw masamang mangyari sa kanilang kalkulasyon, ay siya na ang bahala patungkol doon, sabay na iinis na binanggit ni Sylvia ang pangalan ng lalaki na si Tommy. Halos hindi naman makahinga si Tommy dahil sinakal ito ni Sylvia habang nagpapaliwanag, sambit pa sa kanya ni Sylvia na kung ano daw bang uri ng mga kahinahinalang mga salita ang binanggit niya sa kanya ngayon. Ang dalawang scientist naman nga nanonood sa ginawa ni Sylvia kay Tommy ay masyadong nainggit kay Tommy dahil si Tommy daw ay walang pag-alinlangan na niyakap ng kanilang president, at mas lalo pa daw gumaganda ang kanilang President Sylvia kapag ginagawa niya kay Tommy ang kanyang martial art na tinatawag na sexy headlock, masyado daw talagang malaki ang hinaharap ng kanilang President Sylvia. Matapos sinakal ni Sylvia si Tommy ay natatawa naman si Sylvia na kanyang sinabihan ang lahat na ganoon daw ang mangyayari kapag lumabag sila sa kanyang utos. Samantalang si Tommy naman ay hinahabol ang kanyang hininga dahil sa higpit ng pagsakal sa kanya ni Sylvia, at ang dalawa naman ay namumula ang kanilang mukha na masyadong humanga kay Tommy. Sinabi pa sa kanilang lahat ni Sylvia na ang kanila daw na kumpletong sistema ng teleportation na kanilang nabuong TS, na pang 9,716, at kahit buhay o patay sa pamamagitan daw nitong koneksyon na quantum, sa wakas daw ay kanila nang nakamit ang isang teknolohiyang nagbibigay daan sa paglipat ng mga bagay sa pamamagitan nitong kanilang bagong gawang portal. Dinagdag pa sa kanila ni Sylvia na hindi daw ba na itong kanilang nagawa ngayon ay nakapagbibigay ng sigla sa kanilang mga puso, at kung matagumpay daw nilang ipakilala sa mundo ang produkto na ito ay natitiyak niya na mababago ang kasaysayan ng transportasyon sa kanilang mundo. Sinabi pa niya na ang pagsusuri daw na ito ay gagamitin nila itong Power Raver upang makapaglipat ng tao mula sa isang portal patungo sa isa, at kapag ipakita daw nila ang mga resulta ng pagsusuring ito, kahit anong sabihin ng mga pahayagan o gobyerno, ay hindi sila makakagawa ng aksyon para dito. Nakangiti pa niyang sinabi sa kanyang mga kasamahan na ngayon daw ay gagawa sila ng kasaysayan dito mismo, siguraduhin lang daw nila na kuhanan nila siya ng maayos na video, na siya na ang kanilang President Sylvia ay pumasok ng maayos sa teleportation portal. Ngunit nagdadalawang isip naman si Tommy na hindi pinasangayunan ang binabalak ng kanyang President Sylvia. Pero hindi pa ito matapos magsalita ay agad naman itong ni-wrestling ni Sylvia bilang parusa sa hindi pagsang-ayon sa kanyang magandang mga plano. Sinabi pa ni Sylvia sa kanya na inis na kahit gaano pa daw ito kapanganib siya daw mismo ang unang haharap para dito. Kaya tumigil na daw ito sa kanyang walang kwentang iniisip at gawin na lang niya ang kanyang trabaho. Wala naman nagawa si Tommy kung hindi sumang-ayon na lang sa kagustuhan ng kanyang President Sylvia. Makalipas ang ilang sandali makikita na pumasok na si Sylvia sa Power of Raver, sa loob naman nito ay masaya si Sylvia na hindi na makapaghintay na kanyang masubukan ang kanilang naimbento na portal at kung ano ang resulta nito. Makikita na nga na dahan-dahan na lumapit si Sylvia sa portal na kanilang naimbento. Natatawa pa niyang sinabihan ang kanyang mga kasama na maupo na lang daw sila at manood sa kanyang gagawin at simula daw ngayon ang sinuman ang harang sa kanyang dadaanan ay sisiguraduhin niya na hindi nila siya mapipigilan.
Ngunit sa hindi inaasahan dahil ang portal na kanilang naimbento ay bigla na lang lumakas ang kuryente nito na tila ba hindi na ito kayang pasukin ni Sylvia, hindi naman makapaniwala si Sylvia sa nangyayari sa portal, maging ang kanyang mga kasama ay nagulat at hindi makapaliwanag kung ano ang mga nangyari. Dahil pala ang kuryente sa kanilang buong lugar ay tila ba hinigop papunta sa portal at ito ay lumikha ng bilog sa gitna. Tinanong naman ni Sylvia si Tommy na kung ano daw ba itong nangyari sa portal, bakit hindi daw ito stable. Sumagot naman sa kanya si Tommy na hindi daw niya alam dahil wala naman daw problema sa kanilang sistema. Ngunit mayroon daw siyang hindi kilalang ingay ang narinig at mga kuryente na lumitaw sa portal, mayroon daw siyang malakas na ingay na narinig at hindi daw niya ito alam kung saan ang galing. Mayroon daw bang alam ang kanyang president kung ano itong ingay na kanilang narinig ngayon? Natulala naman si Sylvia sa mga sinabi sa kanya ni Tommy dahil siya ay wala din alam sa ingay na kanilang naririnig, sa ngayon daw ay standby muna sila dahil kanya daw munang imbestigahan kung ano itong mga nangyari. Ngunit makikita naman ng portal na bigla na lang huminahon, ngunit makalipas ang ilang sandali ay mayroong tao ang biglang tumilapon galing sa loob ng portal. Ito pala ay ang ating bida na inaakala pa rin nakaharap pa niya ang Demon Lord sa mga oras na ito, at makikita ito na bumagsak sa sahig ng napakalis at madali din naman ito na nakatayo sa kanyang pagkabagsak. Sigaw sabi pa niya habang inaakala na nasa kanyang harapan pa ang Demon Lord na masyado daw siyang nasiyahan sa kanilang laban dalawa ng Demon Lord, ngunit naging seryoso naman ang tingin ng ating bida na nagulat sa kanyang mga nakikita sa kanyang paligid, dahil nakita niya sa kanyang harapan ang teleportation portal kung saan siya lumabas, at nang paglingon niya sa kanyang likod ay mas lalo siyang nagulat dahil nakita niya ang mga kakaibang tao na kakaiba ang kasuutan sa kanyang likod. Kanya na lang nasabi sa kanyang sarili na kung ano daw bang lugar itong kanyang napuntahan ngayon, sabay na pagtanto ng ating bida na baka nasa langit na siya. Dahil siya ay napatay ng Demon Lord sa isa lang niya na atake, hindi pala daw masakit ang mamatay dahil parang wala lang daw ang mga nangyari. Makikita ang mga artificial na mga teleportation portal na hindi pa rin tumigil sa pagdagdag ng mga kuryente sa gitna nito, habang ang ating bida naman ay hindi pa rin maalis sa kanyang kinatatayuan dahil kanyang iniisip kung ano daw bang lugar ang kanyang napuntahan ngayon. Bakit kakaiba daw ang mga kagamitan dito? Sinigawan naman ni Sylvia si Tommy na kung ano na daw ba ang nangyari dito, napakamot naman sa kanyang ulo si Tommy dahil hindi daw niya alam kung ano ang mga nangyari. Sinabi naman ni Sylvia kay Tommy na wala naman daw ibang tao ang dumaan sa gate, saan daw ba talaga nanggaling itong tao na nakatayo sa kanyang gitna. Pinapawisan naman ang ating bida na kanyang tinitingnan ang robot na sinasakyan ni Sylvia dahil sa tingin daw niya siya ngayon ay nasa langit na, pero napamura na lang ito dahil ano daw ba itong malaking bakal na kagamitan nga nasa kanyang harapan ngayon. Pero nagbago naman ang isip ng ating bida dahil sa kanyang pagkakaalam hindi ganito ang langit. Pero ngayon lang daw niya ito naisip dahil ang demonic sect ay mayroon silang kakayahan na magpakita ng mga ilusyon na tinatawag na witchcraft. Tama daw ang kanyang nakikita dito ngayon ay isa lamang mga ilusyon na nilikha ng Demon Lord. Habang si Sylvia naman sa kanyang tabi ay naguguluhan kung ano ang iniisip ng ating bida, at agad na sumigaw ang ating bida at kanyang binanggit ang pangalan ng Demon Lord, plano daw ba nito na linlangin siya sa ganito kababaw na mga panlilinlang? Natatakot na daw ba itong lumaban sa kanya, bakit hindi daw ito magpakita sa kanya? Kahit na pasailalim daw niya siya sa ganito kababaw niyang ilusyon ay hindi pa rin siya titigil na hanapin siya. Nagtanong naman si Sylvia kay Tommy na kung ano daw ba ang wika na ginagamit ng tao na lumitaw dito, ang kanya daw automatic translation ay hindi nag-translate sa kanyang wika, sumagot naman sa kanya si Tommy na hindi daw siya sigurado dahil ang wika daw ng lalaki ay hindi kasama sa pangunahing database ng wika. Mukhang kinakailangan daw nilang mag-access ng pandaigdigang database ng wika at kanilang kilalanin ang kanyang wika sa lalong madaling panahon. Lumingon-lingon naman ang ating bida sa kanyang paligid dahil ang ginawang ilusyon daw ng Demon Lord ay hindi karaniwan, dahil wala daw siyang nararamdaman nito na isang killing intent, ngunit napatingin naman siya sa kanyang unahan at ito ay nagtataka at napamura dahil ano daw ba ang lugar na yon. Sabay naglakad na nga ang ating bida upang tumungo sa lugar na kanyang nakikita. Dahil naisip daw niya na baka mayroong magbabago kapag pumunta siya doon. Samantalang si Sylvia naman na nakasakay sa malaking robot ay nagtataka kung saan pupunta ang ating bida. At agad niyang pinatakbo ang kanyang minamaneho na robot upang pigilan sa pag-alis ang ating bida. At nang nakarating na siya sa harapan ng ating bida ay kanya naman itong pinahinto, maghintay lang daw muna ito ng ilang minuto. Ang ating bida naman ay hindi niya pinansin ang mga sinabi sa kanya ni Sylvia dahil hindi naman niya naiintindihan ang mga sinabi nito,
Hindi pa rin tumigil si Sylvia sa pagtanong sa ating bida, saad pa niya na kung sino daw ba ito at kung paano daw siya nakapunta sa harapan ng portal. Naiinis naman ang ating bida sa boses na kanyang naririnig at kanya na lang nasabi na kung ano daw ba ang kinakailangan sa kanya nitong malaking bakal na ito. Nagtanong naman si Sylvia kay Tommy na kung nahanap na daw ba niya kung ano ang wika na ginagamit nitong lalaki. Sumagot naman sa kanya si Tommy na hindi pa daw niya nahanap kahit kanya na daw ginalugad ang lahat ng impormasyon sa database pero wala daw siyang nakita na mayroong kaugnayan sa kanyang wika. Nang gagalaiti naman na sinabihan ng ating bida ang malaking bakal na nilalang sa kanyang harapan na kung hindi daw ba ito napapagod sa pagiging sagabal sa kanya. Dinagdag pa ng ating bida kay Sylvia na kung sa tingin daw nito natatakot siya sa kanya dahil mas malaki siya sa kanya. Iyon daw ay isang kalukuhan. Napamura naman si Tommy sa kanyang kasama dahil ano daw ba ang nangyari, hindi pa ba daw nila mahanap ang pattern ng wika na ginagamit ng lalaki. Sumagot naman ng isang lalaki na hindi pa daw dahil sa tingin niya ang kanyang wika. Ngunit hindi pa natapos magsalita ang lalaki ay napatingin naman sila sa kinaroroonan ni Sylvia at ng ating bida na natulala. Dahil pala sa sobrang inis ng ating bida ay kanyang sinipa ang robot na sinasakyan ni Sylvia at ito ay nagdulot ng pagkatumba ng robot sa gilid. Si Tommy naman na nakakita ay napasigaw na lang dahil paano daw ba nagawang patumbahin ng lalaki ang malaking robot na minamaneho ni Sylvia. Samantalang makikita naman ang ating bida na galit na kanyang tinitingnan ng robot sa kanyang harapan. Saad pa niya na tigilan na daw niya siya, at manatili na lang itong nasa sahig kung hindi mapipilitan siyang wasakin siya na parang isang alikabok. Sa loob naman ng robot ay makikita si Sylvia na natulala na hindi makapaniwala sa taglay na lakas ng ating bida na pinakita sa kanya. Tinanong naman ni Tommy si Sylvia na kung ano daw ba ang nangyari dahil ang enerhiya daw ng Raver ay nag-error. Sumagot naman sa kanya si Sylvia na natulala pa rin na hindi daw siya sigurado. Habang ang ating bida naman ay naiinis sa Demon Lord dahil hindi daw niya inaasahan na gagawa ng ganitong ilusyon ng Demon Lord, masyado daw weird ang panglasa ng Demon Lord. Samantalang si Sylvia naman ay hindi pa rin tumigil sa pangungulit sa ating bida dahil kanya pa rin itong sinigawan na maghintay daw muna ito. Dahil sa desperado ni Sylvia na malaman ng pagkakilanlan ng ating bida ay kanya nang inactivate ang kadena na kamay ng robot upang hulihin ang ating bida. Nagulat naman ang ating bida dahil mayroong malaking bakal na kamay ang nakahawak sa kanyang katawan, at ito ay napapaisip na kung ano daw ba ito. Sinabi pa ni Sylvia sa kanya na hindi daw niya siya hahayaan na makaalis kapag hindi niya malaman kung ano ang tunay na pagkakilanlan nito. Napalingon naman ang ating bida sa robot na sinasakyan ni Sylvia dahil ito daw pala ang may kagagawan nitong paghawak sa kanya. Sambit pa niya kay Sylvia habang pilit na inalis sa kanyang katawan ang malaking bakal na kamay na nakahawak sa kanya na kung balak daw ba nito na hindi siya papaalisin dito sa kanyang kinaroroonan. Hindi naman makapaniwala si Sylvia maging sila Tommy sa ginagawa ng ating bida dahil balak daw ba nito na puwersahan na alisin ang malaking kamay na nakahawak sa kanya. Makikita naman ng ating bida na masyadong pinapawisan at sumisigaw ng malakas dahil puwersahan niyang inalis sa kanyang katawan ang malaking kamay. Si Tommy naman na nakakita ay kanya na lang nasabi na kung ano daw ba ang balak niyang gawin, habang ang isa naman ay kanyang nasabi na sa kanya daw nakikita ngayon sinusubukan ng lalaki na puwersahan na alisin ang nakahawak sa kanya gamit lang ang kanyang sariling lakas. Si Sylvia naman ay bahagyang nadismaya sa ating bida dahil tanga daw ba ito, paano daw niya magagawang alisin ang nakahawak sa kanya gamit lang ang kanyang sariling lakas. Yun daw ay imposible. Ngunit nanlaki naman ang mga mata ni Sylvia na kanyang tinitingnan ng ating bida na hindi makapaniwala. Dahil nakita niya ang bakal na kamay na nakahawak sa ating bida ay dahan-dahan itong natupi gamit lang ang kanyang kamay. Masyado naman nagulat si Tommy at ang isa niyang kasama na hindi mapaliwanag kung ano ang mga nangyari, at makalipas ang ilang sandali ay makikita na matagumpay na nawasak ng ating bida ang malaking bakal na kamay na nakahawak sa kanya at ito ay sumigaw ng napakalakas. Ang tatlo naman na nakakita sa ginawa ng ating bida ay napanganga na lang sila na hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Napahawak naman ang ating bida sa kanyang ulo matapos niyang mawasak ang malaking bakal na kamay na nakahawak sa kanya. Dahil ngayon daw ay alam na niya ang lahat, sabay tumingin ito ng mayroong masamang binabalak sa kinaroroonan ni Sylvia dahil ngayon lang daw niya naintindihan. Kapag matagumpay daw niya silang maalis lahat sa kanyang harapan ngayon ay doon pa kusang mawawala ang bisa ng ginawa na ilusyon ng Demon Lord. Si Tommy naman ay nagtanong sa kanyang isang kasama na kung posible daw ba ang ganoon na lakas ng isang tao. Ngunit napatigil naman siya sa kanyang pagsalita dahil sa kanyang nakita sa kanyang harapan, maging si Sylvia ay napanganga na lang dahil anong klaseng tao daw ba ang ating bida.
Samantalang seryoso naman na naglakad ang ating bida upang kanyang lapitan ang robot na sinasakyan ni Sylvia, sinabi pa niya na ngayon daw ay kanya nang sisimulan ang pagwasak sa kanya upang makatakas na siya sa walang kwenta na ilusyon na ito. Masyado naman nagtataka si Sylvia dahil bakit daw sa kanyang kinaroroonan nakatingin ang lalaki at papunta pa ito sa kanya. Tinawag naman ni Tommy ang pansin nila Sylvia at ng iba pa nilang kasama. Sabi pa niya sa kanila na tingnan daw nila ang video na nasa kanilang data na kanina lang nakunan, dahil pala nakita nila sa video kung paano sinipa kanina ng ating bida ang robot na sinasakyan ni Sylvia. Paliwanag pa sa kanila ni Tommy na ang rason daw na kung bakit biglang humina ang Power Raver kanina ay sa kadahilanan na sinipa ito ng lalaki at yun ay nagdulot ng pagkatumba ng Power Saver na sinasakyan ng kanilang President Sylvia. Samantala makikita naman ng ating bida na mayroong pangit na mukha na kanyang tinitingnan ang robot na sinasakyan ni Sylvia, sambit pa niya kay Sylvia na hindi daw siya sigurado kung ano daw itong nilalang na bakal na ito, pero isa lang daw ang kanyang natitiyak na siya daw ay masyadong mapanganib, kung kaya kanya na daw siyang tatapusin, kailangan na daw nitong tumakbo habang hindi pa niya sinimulan ang pagwasak sa kanya. Naging seryoso naman si Sylvia na napapaisip na kung mayroon daw bang masamang binabalak sa kanya itong lalaki. Ngunit natuon naman ang kanyang pansin sa isa pang teleportation portal na kanilang naimbento dahil bigla na lang itong nag-react. Dahil pala ang gate na kanilang naimbento ay nasira pati din ang quantum electricity field, na pwedeng humantong sa napakapanganib nilang sitwasyon. Makikita ang gate na nag-ipon ng maraming mga kuryente sa gitna nito, nakahintulad sa nangyari noong bago napunta ang ating bida sa kanilang mundo. Ang ating bida naman ay naging seryoso ang kanyang tingin sa gate na masyadong nagulat. Makalipas ang ilang sandali ay napuno na ng liwanag ang gate na nasa kanilang harapan at pinapalibutan ito sa kanyang gilid ng makakapal na mga kuryente, samantalang inutusan naman ni Sylvia ang kanyang mga kasama na magmadali na daw sila ano pa daw ang kanilang ginagawa kailangan daw nilang agaran na patayin ang pinagkukunan ng maraming kuryente nitong gate upang hindi ito sumabog. Pinapawisan naman si Tommy na kanyang sinabihan si Sylvia na kanina pa daw niya pinatay ang mga pinagkukunan ng mga kuryente nitong gate, pero ang kanya daw pinagtataka bakit itong gate magpasa hanggang ngayon ay kasalukuyan pa rin nag-activate. Makalipas ang ilang minuto makikita ang gitna ng gate na mayroong isang nilalang ang dahan-dahan na lumitaw dito. Maging si Sylvia ay hindi niya maalis ang kanyang tingin sa gitna ng gate na hindi niya maipaliwanag kung ano daw ba itong kanyang nakikita. At naglakad na nga ang nilalang galing sa loob ng gate na para bang mayroong itong mahabang kasuutan. At makikita din na para bang mayroon itong dalang bagay na kanyang sandata sa kanyang gitna. Ang tatlo naman ay masyadong natulala dahil posible daw ba itong mga nangyari dito ngayon, saan daw ba nanggaling itong tao na lumitaw sa loob ng gate, bakit kakaiba daw ang kanyang kasuutan, samantala ang ating bida naman ay makikita sa kanyang mga mata na mayroong masamang tingin sa nilalang na bigla na lang lumitaw galing sa loob ng gate. Maging si Sylvia ay napakagat na lang sa kanyang ngipin dahil kitang-kita mismo ng kanyang dalawang mata na ang nilalang ay mismong nanggaling sa loob ng gate. Ang nilalang pala na biglang lumitaw galing sa gate ay isang magandang babae na mayroong hawak na mahabang tungkod sa kanyang kamay at mayroong mahabang kasuutan na kayumanggi ang kulay na tila ba ito ay isang babae na nanggaling sa ibang mundo na pinapangunahan ng mga mage, at hindi kahintulad sa mundo na pinanggalingan ng ating bida na martial arts ang pangunahin na lakas. At nang nakababa na ang babae galing sa loob ng gate ay laking gulat niya kung ano daw ba itong lugar na kanyang napuntahan ngayon, at sa kanya namang harapan ay nakatingin ang ating bida at si Sylvia na hindi makasalita sa mga nangyari. Lumingon-lingon naman ang babae na mage sa kanyang buong paligid na mahigpit na kanyang hinawakan ang kanyang tanggad dahil mayroon siyang mga kalaban na bigla na lang umatake sa kanya. Si Sylvia naman ay pinapawisan dahil mayroon daw tao ang lumabas galing sa kanilang naimbento na gate. Posible daw ba na mayroon pang mga kakaibang tao ang lalabas dito sa gate maya-maya? Tinanong naman ni Tommy ang kanyang isang kasama na tama daw ba itong kanilang nakita ngayon na ang babae na bigla na lang lumitaw dito ay galing sa loob ng gate. Sumagot naman ang kanyang kasama na tama daw dahil nakita naman daw nila na doon mismo dumaan ang babae. Pero hindi pa rin tumigil ang babae na mage sa paglingon sa kanyang paligid at kanyang pinapakiramdaman ang mga mana na dumadaloy sa katawan ng mga tao na kanyang nakikita ngayon. Ang ating bida naman na nakatingin sa babae na mage ay kanya na lang nasabi na sa ilusyon daw na ito ay isang kakaiba na naman na babae ang lumitaw. Pero napahawak ang ating bida sa kanyang mukha na napapaisip na kung ano daw ba itong kanyang nararamdaman nitong babae, dahil pakiramdam daw niya ito ay malakas, pero ang lakas daw nito ay hindi katulad ng kanilang lakas.
Ngunit makikita naman ang babae na bahagyang nagulat at nanglaki ang kanyang mga mata dahil mayroon siyang nararamdaman na kakaibang enerhiya sa kanyang paligid, sabay tumingin ito sa kinaroroonan ng ating bida na mayroong seryoso na mukha. Masyado naman nagtataka ang ating bida dahil bakit kakaiba daw ang tingin sa kanya nitong babae, agad naman hinanda ng babae ang kanyang sarili na kanyang sinigawan ng ating bida, sambit pa niya na sigurado na daw siya na ang ating bida ang may kagagawan nitong ilusyon na nasa kanilang paligid ngayon. Ang ating bida naman na nakarinig sa mga sinabi sa kanya ng babae ay nagulat na hindi makapaniwala at pinapawisan dahil ano daw ba ang pinagsasabi nitong babae. Sinabi pa sa kanya ng babae na mage na kahit ito daw ay nagpalit ng anyo ay hindi pa rin ito makakatakas sa kanya. Dahil kanya daw nararamdaman sa buong katawan nito ang kakaiba na mana ang dumadaloy. Si Sylvia naman na nakikinig sa mga salita ng babae ay masyadong naguguluhan na natulala. Sabay kanyang tinanong si Tommy na kung ano daw ba ang wika ang ginagamit ng babae, sumagot naman sa kanya si Tommy na tulad daw ng inaasahan ng kanyang President Sylvia ang wika daw ng babae ay hindi mahanap sa kanilang database. Samantala, sinigawan naman ng babae ang ating bida na kanyang pinakilala ang kanyang pagkakilanlan dahil siya daw ay si Emily ang disciple ng Grand Magician na ang Highwalker, hinahamon daw niya siya sa isang laban. Habang ang ating bida naman na nakikinig sa babae ay masyadong naguguluhan sa ikinilos ng babae, at napakamot na lang ito sa kanyang ulo dahil ano daw ba ang sinasabi nitong babae, kakaiba daw talaga ang Demon Lord dahil nagawa niyang lumikha ng ganitong mga ilusyon, sabay pinaalis ng ating bida si Emily dahil kung balak daw nitong makipag-date sa kanya ay umalis na lang daw ito dahil hindi muna siya interesado sa ganoon na bagay. Mayabang pang sinabi ng ating bida kay Emily na kung hindi daw ba niya alam ang kanyang pagkakilanlan, si Emily naman na nakikinig sa ating bida ay naguguluhan kung ano daw ba ang ibig sabihin nitong lalaki. Sinabi pa ng ating bida kay Emily na mayroong masamang tingin sa robot na sinasakyan ni Sylvia na mag-usap na lang daw sila mamaya matapos nilang wasakin itong malaking bakal sa kanilang tabi ngayon. Si Tommy naman ay masyadong nag-alala kay Sylvia habang si Sylvia naman ay masyadong nataranta na kanyang tinanong si Tommy na kung balak daw ba nitong lalaki na labanan ang kanyang minamaneho ngayon na power saver. Sabay hinawakan ni Sylvia ng mahigpit ang power controller ng kanyang minamaneho na power saver upang maghanda sa gagawin sa kanya ng ating bida. Ngunit nagulat naman si Tommy dahil tinanong siya ni Sylvia na kung bakit hindi daw gumagana itong kanyang minamaneho na power saver, ayon naman ni Tommy kay Sylvia na sa tingin daw niya kaya hindi gumagana ang power saver dahil naka-off ang supply na pinagkukunan nito, dahil yun ang utos niya sa kanya kanina na patayin ang lahat ng supply ng mga kuryente. Sinigawan naman siya ni Sylvia na kung tanga daw ba ito magmadali na daw ito na i-turn on ang mga power supply sa lalong madaling panahon, dahil itong kahina-hinalang lalaki daw ay binabalak na labanan itong kanyang minamaneho na power saver. Samantala, nakangiti naman na tinawag ng ating bida ang pansin ng malaking robot sa kanyang harapan, saad pa niya na kung bakit nakatayo lang daw ito, natatakot na daw ba ito sa kanya. Dahil sa masamang ikinikilos ng ating bida laban sa minamaneho na power saver ni Sylvia ay makikita ito na nataranta na masyadong pinapawisan dahil ano na daw ba ang kanyang gagawin ngayon. Nakangiti naman ang ating bida na mayroong masamang tingin sa malaking robot sa kanyang harapan na kanya itong sinabihan na ngayon daw galit na siya, sabay naghanda ito ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan upang kanya nang wasakin ang malaking robot sa kanyang harapan. Sambit pa niya sa robot na masyado na daw itong huli upang makatakas sa kanyang gagawin na atake. Napasigaw naman si Sylvia sa loob ng kanyang power saver dahil ano na daw ba ang gagawin sa kanya nitong lalaki, balak daw ba talaga nito na labanan ang kanyang minamaneho na power saver. Si Emily naman sa likod ng ating bida ay bigla na lang itong naghanda ng kanyang spell na ang magic missile, napalingon naman ang ating bida sa kinaroroonan ni Emily na masyadong nagulat sa biglang ikinilos nito. Dahil sa pinakawalan ni Emily na magic missile makikita sa harapan ng malaking robot na minamaneho ni Sylvia na nagkaroon ng malaking pagsabog, at kitang-kita na ang ating bida ay tumilapon dulot ng ginawang atake ni Emily sa kanya. Dahil sa atake na yun ay nagpagulong-gulong ang ating bida sa sahig dulot ng magic missile ni Emily na pinatama sa kanya. Si Sylvia naman ay napasigaw na lang na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita dahil saan daw ba nanggaling ang malaking pagsabog na yun. Samantalang si Emily naman ay seryoso lang na nakatayo sa kanilang harapan habang kanyang tinitingnan na tumilapon sa kanyang ginawang atake ang ating bida. Nasabi na lang ni Sylvia sa kanyang sarili habang hindi pa rin maalis ang kanyang tingin kay Emily na kung sino daw ba itong babae na ito. Anong klase daw na kakayahan ang kanyang pinakita ngayon? Ngunit napalingon naman si Sylvia sa kanyang likod na bahagyang nagulat,
dahil pala nakita niya ang ating bida na nakatayo pa rin kahit tinamaan na ito kanina ng malakas na pagsabog. Nanlilisik naman ang tingin ng ating bida kay Emily dahil naglakas pa daw ito na loob na atakihin siya ng biglaan. Pasigaw naman na sabi ni Emily sa ating bida na nakita na daw niya kung bakit pinagsawalang bahala lang daw ng ating bida ang kanyang mga babala sa kanya kanina, at nalaman din niya na hindi uubra sa kanya ang puro mana lang na kanyang atake. Sabay naghanda na naman si Emily ng pag-atake upang kanyang turuan ang leksyon ng ating bida, sambit pa niya na ang kanya daw papakawala na spell sa ngayon ay mas malakas kumpara noong una. Hindi naman tumugon ang ating bida sa mga babala sa kanya ni Emily, bagkus nakatayo lang ito sa gitna ng magic circle na nilikha ni Emily. At ginawang putik na nga ni Emily ang kinatatayuan ng ating bida upang hindi na ito makatakbo sa kanyang kinaroroonan, at makikita ang paa ng ating bida na dahan-dahan ang nilamon ng putik. Nagulat naman ang ating bida sa ginawang atake sa kanya ni Emily at nanlaki na lang ang kanyang mata na hindi makapaniwala, at makikita ito na naging seryoso ang kanyang tingin sa kinaroroonan ni Emily. Sila Sylvia naman at si Tommy ay napanganga na lang sa kanilang nakita dahil paano daw ba ginawang putik ng babae ang sahig na kinatatayuan ng lalaki. Nasabi naman ng ating bida sa kanyang sarili habang dahan-dahan na nilamon ng putik ang kanyang paa na itong martial art daw na ginamit na pag-atake sa kanya ng babae ay ngayon pa lang niya nakita sa kanyang buong buhay, ano daw ba ang martial technique ang ginagamit nitong babae. At napangiti na lang ito dahil sa ganito daw na sitwasyon ay mas lalo siyang ginaganahan sa ilusyon na nilikha ng Demon Lord. Dahan-dahan na nga na inangat ng ating bida ang kanyang isang paa sa maraming putik na nilikha ni Emily, si Emily naman ay hindi niya maalis ang kanyang tingin sa ginawa ng ating bida at ito ay hindi makasalita. Dahil pala madali lang inalis ng ating bida ang kanyang mga paa sa maraming putik na nilikha ni Emily. Napasigaw naman si Sylvia na napanganga na hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita sa taglay na kakayahan ng mga tao na bigla na lang lumitaw dito sa kanilang lugar. At habang seryoso na tinitingnan ni Emily ang ating bida na nakalutang sa ere ay nagsalita naman sa kanya ang ating bida na sa totoo lang daw ay nahihirapan na siyang kilalanin kung ano ang realidad at ang ilusyon sa mga oras na ito. At inis pa niya na sabi kay Emily na kung sa tingin daw ba nito na hindi siya makakagamit ng void step, kaya niya siya inatake sa ganoon na paraan. Ang ibang mga scientist naman na mga tauhan ni Sylvia ay gulat na gulat dahil tama daw ba itong kanilang nakita na lumipad ang lalaki. Paano daw niya ito nagawa, samantalang sinabi naman ni Emily sa ating bida na ngayon daw ay nalaman na niya na sa ganoon na spell na kanyang ginamit kanina ay walang epekto sa kanya. Pinatigil naman ng ating bida sa pagsasalita si Emily dahil ngayon daw ay alam na niya ang lahat. Sabay seryoso niyang tinitingnan si Emily na kanyang sinabihan na nalaman daw niya ngayon na kanya lang daw palang binago ang kanyang aura upang hindi niya ito mahalata, dahil ang tunay naman daw niyang katauhan ay ang Demon Lord, huwag na daw niyang itago sa kanya ang kanyang totoo na pagkakilanlan dahil siya naman daw ang tunay na Demon Lord, mas mabuti pa daw sa ngayon na kanya nang ipakita ang kanyang tunay na anyo dito mismo sa kanyang harapan. Sabay itinuro ng ating bida si Emily, sambit pa niya kay Emily na kahit siya daw ay madaling malinlang ng mga babae, pero ang malaking pagkakamali lang daw ng Demon Lord na maloloko niya siya sa ganito kababaw na mga ilusyon, kung plano daw ba nito na gawin sa kanya ang ganitong bagay sa simula pa lang ay sana kanya na lang daw siyang dinala sa mas sexual na mundo. Pinapawisan naman si Emily habang nakikinig sa mga sinabi sa kanya ng ating bida, dahil inaakala niya na ibig sabihin ng ating bida sa kanya na kaya lang daw niya ginawa itong ilusyon upang kanya siyang ikulong dito habang buhay. Sambit pa niya sa ating bida na ngayon daw ay alam na niya ang ibig sabihin ng ating bida. Makalipas ang ilang sandali ay inangat na nga ni Emily ang kanyang hawak na tungkod sabay kanya itong itinusok sa lupa, upang kanyang i-cast ang kanyang spell na tinatawag na Inferno Flame. Makikita ang lupa galing sa kinaroroonan ni Emily na mayroong liwanag ang bigla na lang lumitaw, at ito ay papunta kung saan nakatayo ang ating bida. Nabahala naman ang ating bida sa ginawang atake sa kanya ni Emily at halata sa ikinilos nito na kanyang hinahanda ang kanyang sarili kung ano ang kinalabasan nitong atake, at napatanong na lang ito sa kanyang sarili habang pinapawisan na kung ano na naman daw na uri ito na martial art ang pinakawalan sa kanya ng Demon Lord, mayroon daw siyang masamang nararamdaman sa atake na ito. Si Sylvia naman na nakatingin sa dalawa ay napatanong na lang siya kay Tommy kung ano daw ba ang nilikha ng babae. Si Tommy naman na nakatingin ay napahawak na lang sa kanyang salamin na napanganga na hindi makasalita sa kanyang mga nasaksihan. Dahil pala lumikha si Emily ng malaking apoy upang patayin ang ating bida,
at kitang-kita ang ating bida habang nilamon na ang kanyang buong katawan ng malaking apoy ay hindi pa rin ito gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Si Sylvia naman na nakatingin ay pinapawisan na biglang nagbago ang kanyang mukha dahil ito daw bang nilikha ng babae ngayon ay isang malaking apoy. Ang kanya namang mga kasama ay napasigaw na lang na masyadong nataranta dahil ang nangyari daw ngayon ay isang fire explosion, magmadali daw silang kumilos upang patayin ang malaking apoy. Masyado naman na pinapawisan si Tommy dahil sinabihan siya ni Sylvia na kung ano na daw ba ang mga nangyari dito ngayon, sila daw ba ay nakakulong ngayon sa isang malawakan na ilusyon. Sumagot naman sa kanya si Tommy na wala daw siyang alam kung ano ang mga nangyari dito. Sinabi pa ni Sylvia kay Tommy na kung saan daw ba nanggaling itong malaking haligi na apoy wala na daw siyang ibang naisip kung hindi ito ay isang ilusyon lamang. Makikita naman ang iba pa nilang mga kasama na hindi na makagalaw habang kanilang tinitingnan ang malaking haligi na apoy na nilikha ni Emily. Si Sylvia naman na pinapawisan ay nagsalita sa kanyang mga kasama na kung hindi daw ilusyon ang kanilang mga nakikita ngayon, ano daw ba talaga ito? Samantala makikita naman sa gitna ng malaking tumpok na apoy ang ating bida na hindi pa rin gumagalaw sa kanyang kinatatayuan, makikita ito na hindi man lang napinsala sa malaking apoy na lumamon sa kanyang buong katawan, maging si Emily ay hindi niya maalis ang kanyang tingin sa kinaroroonan ng ating bida, at kanya na lang nasabi na masyado daw palang malakas itong kanyang kalaban ngayon. At nang hamupa na ang malaking apoy na lumamon sa katawan ng ating bida ay nakangiti naman ito na mayroong masamang tingin kay Emily, saad pa niya na masyado daw talagang interesante ang Demon Lord dahil nakalikha daw ito ng yang technique. Napasigaw naman si Sylvia na hindi makapaniwala dahil hindi man lang napinsala ang ating bida kahit nilamon na ito ng malaking apoy, samantalang si Tommy naman ay wala nang pakialam sa kanyang paligid dahil masyado na daw siyang pagod sa kakaisip kung ano daw ba talaga ang mga nangyari, at ang isang kasama naman niya ay natulala sa mga kaganapan. Sinabi naman ng ating bida kay Emily habang kanyang mahigpit na tiniklap ang kanyang isang kamao na ang Demon Lord daw ay pinakita sa kanya ang kanyang ibang mga kakayahan, ngayon daw ay oras na niya upang ipakita sa Demon Lord ang kanya din mga kakayahan. Sabay sinigawan niya si Emily na ihanda na daw ng Demon Lord ang kanyang sarili sa gagawin niya na atake sa kanya. Si Emily naman ay tahimik lang na kanyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang tungkod na seryosong tinitingnan ng ating bida na aatake na sa kanya. At sa isang galaw lang ng paa ng ating bida ay makikita ang kanyang paligid na nagkaroon ng malakas na enerhiya ang sumabog, habang si Emily naman ay nakatayo at iniisip kung anong spell ang kanyang gamitin para talunin ang ating bida. Natatawa pa ang ating bida na kanyang tinitingnan si Emily na inaakala niya na ang Demon Lord, si Emily naman ay halata sa kanyang mukha na masyadong nabahala sa kanyang kinahaharap na laban, na kanya din tinitingnan ng ating bida. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na huwag daw itong magpakita sa kanya ng ganitong ekspresyon dahil isa lang naman daw itong ilusyon. Talaga daw nakamukha ng Demon Lord ang isang walang malay na aso, nakakahinayang daw na gagamitin niya sa kanya ngayon ang isang karahasan, wala naman sinayang na oras si Emily at agad itong sumigaw upang maghanda ng isang spell na tinatawag na Ice Spear. Dahil doon makikita ang ating bida na masyadong nabigla at nahihirapan dahil sumambulat sa kanyang harapan ang malaking matutulis na mga yelo na tumama sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay makikita na nakulong na ang ating bida sa loob ng malaking yelo na nilikha ni Emily. Napanganga naman si Sylvia sa kanyang nakita dahil kanina daw ay isang malaking apoy at ngayon ay isa na namang malaking yelo ang bigla na lang lumitaw. At agad niyang tinawag ang pansin ni Tommy na kanya itong tinanong na kung nakita din daw ba niya ngayon ang kanyang nakikita. Paano daw ito nangyari sa kanilang lugar ang ganitong kaganapan? At napatigil naman si Sylvia sa kanyang pagsasalita dahil sinabihan siya ni Tommy na tumigil na daw ito sa kakatanong sa kanya patungkol sa partikular na bagay na hindi din niya alam, at bigla naman nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Sylvia dahil nakita niya si Tommy na masyadong nanginginig na pinapawisan sa mga kaganapan. Samantala bahagya naman na napabuntong hininga si Emily sa kanyang pinakawalan na atake sa ating bida, at kitang-kita sa mukha nito na ito ay pinapawisan dahil sa sobrang dami naman na ang kanyang nagamit para sa ganoon na spell na kanyang pinakawalan, sabay kanyang sinabihan ang ating bida nga narinig daw niya sa mga sabi-sabi itong ganitong mga kaganapan, pero hindi daw niya inaasahan na kaya daw ng ating bida na makawala sa kanyang unang pinakawalan na spell kanina na ang Fire Magic. Ngunit napatigil naman sa pagsalita si Emily dahil ang kanyang pinakawalan na Ice Magic ay dahan-dahan na nagkaroon ng mga bitak. Dahil doon ay naging seryoso ang tingin ni Emily sa kanyang nilikha na Ice Magic kung saan nakakulong ang ating bida,
At makalipas ang ilang sandali ay madali lang binasag ng ating bida ang mga matitigas na mga yelo ang bumabalot sa kanyang buong katawan, at ito ay nakatayo na halata sa kanyang ikinikilos na ito ay seryoso na kanya nang tapusin si Emily na inaakala niya na ang Demon Lord. At makikita sa mukha nito na ito ay galit na kanyang pinagmumura si Emily, at wala na nga itong sinayang na oras dahil agad niyang inatake si Emily ng kanyang malakas na aura. Sambit pa niya na walang hiya daw ang Demon Lord paano daw nito na magawang umatake kahit hindi pa siya natapos sa kanyang pagsasalita kanina. Dahil sa biglaan na pag-atake ng ating bida kay Emily ay makikita ito na tumama na ang atake ng ating bida kay Emily, pero sa mabuting palad walang epekto kay Emily ang biglaan na pag-atake sa kanya ng ating bida dahil matagumpay niyang nadepensahan ang kanyang sarili gamit ang kanyang barrier. Pasigaw pa na sabi ni Emily sa ating bida na mas malakas pa daw ito sa kanyang inaakala, dahil nagawa niyang makaligtas sa kanyang Inferno Flame at sinundan pa ng Ice Magic. Sumagot din naman kay Emily ang ating bida na nakita din daw niya na marami din itong mga kaalaman sa Extreme Yin Technique. Sa hindi nakakaalam ang Extreme Yin Technique na tinutukoy ng ating bida ay isang malamig at matarik na sining ng pakikipaglaban na gumagamit ng napakalaki na halaga ng Yin Ki. At sinabi din sa kanya ng ating bida na gayunpaman daw noong siya ay nahulog sa bangin ng 4 na beses, nakita daw niya ang Eternal Snow Root sa pagitan ng mga pader ng glacier, dahil daw sa pangyayari na yon ay kanyang nakuha ang katawan na hindi naapektuhan ng Extreme Yin Technique, at sa hindi din nakakaalam ang Eternal Snow Roots ay isang halaman na kapag ginagamit ay nakapagbibigay ng kapangyarihan laban sa Extreme Yin Technique. Sabay nagpakawala ang ating bida ng napakalakas na enerhiya sa kanyang buong paligid, sambit pa niya kay Emily na hindi daw siya madaling mapapatay ng Demon Lord sa ganoon lang na mga atake. Nabahala naman si Emily sa kapangyarihan na pinapalabas ng ating bida laban sa kanya. Sigaw pa niya habang naghahanda ng kanyang mga spell na kahit ganito daw ang kanyang sitwasyon ngayon ay tatayo pa rin siya upang kanyang labanan ng ating bida, kanya daw gagamitin ang kanyang lahat ng mga kaalaman upang kanyang tapatan ang kapangyarihan ng kanyang kalaban. Dahil sa mga kapangyarihan na pinapalabas ng dalawa ay makikita ang kanilang buong paligid na dumadaloy ang kanilang mga kapangyarihan upang tapusin na ang kanilang laban, at nagkasalpukan na nga ang malakas na aura ng ating bida at ang malakas na mahika ni Emily at sa gitna nito ay bumulusok ang malaking kidlat dulot ng kanilang mga kapangyarihan. Samantalang si Sylvia naman ay hindi maalis ang kanyang tingin sa nagaganap na laban ng dalawa, habang ang kanya namang mga kasamahan ay napasabi na pakiramdam daw nila ngayon parang nagbago ang klima ng panahon. Ngunit natuon naman ang pansin ni Sylvia sa kanyang minamaneho na power saver dahil ang ibang mga parte nito ay dahan-dahan na hinigop papunta sa itaas, maging sila Tommy ay masyadong nagulat dahil ang lahat ng mga kagamitan sa kanilang paligid ay lumutang papunta sa itaas. Makikita sa mukha ni Sylvia na masyadong natulala na pinapawisan dahil ano na daw ba ang nangyari dito sa kanilang paligid, bakit daw ba ito nagkaganito? Sabay kanyang tinanong si Tommy na kung ano daw ba itong malaking bilog na kanilang nakikita sa kanilang itaas, bakit doon papunta ang lahat ng mga kagamitan dito sa kanilang lugar. Pasigaw naman na sinabihan ni Tommy si Sylvia na ito daw ay isang gravity field na biglang nabuo sa kanilang itaas. Dinagdag pa niya na ito daw ay masyadong malakas na gravity field na nabuo sa gitna ng 2 tao na biglang lumitaw dito. Napamura naman si Sylvia na kanya na naman tinanong si Tommy na kung bakit naman daw biglang nabuo dito ang isang gravity field, paano daw ito nangyari. Samantala makikita naman si Emily na masyado nang nahihirapan sa pagdepensa sa kanyang sarili dulot ng pinakawalan na malakas na enerhiya ng ating bida, habang ang ating bida naman ay walang ibang iniisip kung hindi tapusin na ang Demon Lord. At napapaisip naman si Sylvia habang pinapanood ang dalawa dahil hindi daw siya sigurado sa kanyang iniisip pero sa tingin daw niya ang may kagagawan nitong malakas na gravity field ay itong dalawa. Ngunit nang paglingon niya sa kanilang bagong naimbento na teleportation portal ay masyado siyang nagulat dahil nakita niya na ito ay nasira dulot ng malakas na gravity field na bigla na lang lumitaw, at napasigaw na lang ito habang dahan-dahan na naglaho ang kanyang pinaghirapan na ginawa na ang teleportation portal, na hindi daw ito maari dahil matagal daw nilang pinaghirapan na ginawa ang teleportation portal ngunit naglaho lang ito sa ganito kabilis na paraan. At kitang-kita sa mukha ni Sylvia na ito ay masyadong nagulantang dahil hindi daw ba nila alam kung gaano karami na pera ang kanilang nagastos para lang buuhin sa matagal na panahon nitong teleportation portal, at habang nakatingin si Sylvia sa kanyang screen ay nanggagalaiti naman ito sa sobrang inis sa ating bida at kay Emily dahil sigurado na daw siya na itong dalawang ito ang dahilan ng lahat. Sabay sinigawan niya si Tommy na kanya itong sinabihan na ibigay daw niya ang lahat ng power supply sa kanyang power saver.
Gulat naman na sinabihan ni Tommy si Sylvia na hindi daw niya alam kung ano ang gustong gawin ng kanyang President Sylvia. Pero nang nagsimula daw na maglaban ang dalawa na lumitaw sa kanilang lugar ay doon din lumitaw ang malakas na gravity field. Dinagdag pa ni Tommy na kanya daw hinahanda ang kanilang natirang power supply upang makatakas, huwag na daw isipin ng kanilang President ang kanilang mga kagamitan dito bagkus isipin na lang daw nito ang makaalis sa lugar at lumayo upang maligtas ang kanilang mga buhay. Pasigaw pa na sabi ni Tommy kay Sylvia na kung alam daw ba nito ang pwede na mangyari sa kanya kapag pumagit na siya sa dalawang naglalaban, sumagot naman sa kanya si Sylvia na desidido na sa kanyang gagawin, na syempre alam daw niya ang pwede na mangyari sa kanya, manood na lang daw ito sa kanyang gagawin at kahit ito daw ay masyadong mapanganib kinakailangan daw niyang pigilan ang dalawa sa kanilang laban. Pasigaw naman na sabi ni Tommy kay Sylvia na kung hindi daw ba nito nakita na ang malaking gate na kanilang naimbento ay nahila na sa ganitong uri daw na gravity. Ang power saver na kanyang minamaneho ngayon ay agad na mahihigop sa sandali na siya ay lumapit sa kanila upang pigilan sila sa kanilang laban. Inis naman na sinigawan ni Sylvia si Tommy na tumahimik daw ito hindi daw ba nito iniisip kung gaano kalaki ang kanilang nagastos para lamang buuhin ang kanilang naimbento na gate. Kapag manunood na lang daw sila sa pwede na mangyari dito, ay natitiyak niya na pagkatapos ng sitwasyon nila ngayon ay mamumulubi sila dahil wala na silang pera at mga kagamitan na pwede na gamitin dahil nahigop na ng malaking gravity field na nilikha nitong dalawa. Sinigawan naman ni Tommy si Sylvia na mas importante daw ang kanyang buhay kumpara sa kanilang mga pera. Habang ang ibang mga kasamahan naman nila ay nakikinig lang sa alitan ng dalawa, sinabi pa ni Tommy kay Sylvia na wala daw kabuluhan na kanyang isakripisyo ang kanyang buhay para lamang dito. Naiinis naman si Tommy dahil sinabihan siya ng kanyang kasama na nagbago na daw ang kanilang pananaw sa kanilang team manager, samantalang ang mataba naman ay masyadong humanga kay Tommy dahil hindi daw niya inaasahan na magaling magpas siya ang kanilang team manager. Nang gagalaiti naman si Sylvia na kanyang tinitingnan si Tommy, at kanya itong sinabihan na kung ganito daw ang pananaw ni Tommy ay wala na siyang magawa kung hindi sa pilitan na pigilan ang dalawa sa kanilang laban. Habang si Tommy ay desidido na hindi pagbigyan si Sylvia sa kanyang kahilingan, ang kanya naman mga kasamahan ay napapaisip na kung hahayaan na lang nila na maubos ang kanilang kagamitan dito ay natitiyak nila na pati sila ay mawawalan ng trabaho pagkatapos, pasigaw pa na sabi ni Tommy kay Sylvia na kung sa tingin daw ba nito epektibo ang ganitong uri na pagbabanta. Marahil lahat daw sila na nandito ay pare-pareho ang iniisip na pigilan ang kanilang President Sylvia sa kanyang gustong gawin. Ngunit nagulat naman si Tommy dahil hinawakan ng kanyang mga kasamahan ang kanyang dalawang kamay upang hindi na nito mapipigilan ang kanilang President Sylvia sa kanyang mga binabalak. At makikita si Tommy na kanyang pinagmumura ang kanyang mga kasama sa pagpigil sa kanya na pigilan ang kanilang President Sylvia sa kanyang binabalak, humihingi naman ng patawad ang kanyang mga kasama sa kanilang ginawa sa kanya. Dahil ayaw pa daw nilang mawalan ng trabaho, dahil marami pa daw silang buwanan na babayaran para sa kanilang mga bahay. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na ang supply ng minamaneho na power saver ni Sylvia, at habang seryoso na tinitingnan ni Sylvia ang kinaroroonan ng ating bida at ni Emily ay sinabihan naman si Sylvia ng kanyang mga tauhan na ang power supply daw ng power saver ay matagumpay na nilang nabalik, kanila daw tinupad sa kanilang president ang kanilang kahilingan kanina. Makikita na nga ang power saver na minamaneho ni Sylvia ay matagumpay na itong nag-activate, at wala naman sinayang na oras si Sylvia dahil agad itong naghanda ng puwersa sa mga paa nito upang pumagitna sa dalawang naglalaban, makikita naman sa harapan ng dalawa ang kanilang malakas na mga kapangyarihan na nagkasalpukan, maging ang mga bakal sa kanilang paligid ay nagsiliparan. Si Sylvia naman na desidido na sa kanyang binabalak, ay kanya na lang nasabi na hindi daw niya alam kung saan nanggaling itong dalawang ito. Sabay inis na sinigawan ni Sylvia ang ating bida at si Emily dahil maling tao daw ang kanilang nabangga, kinakailangan daw nila siyang bayaran sa kanilang naidulot na mga pinsala, kung hindi daw sila makakabayad ay kanila silang hahabulin hanggang sa impyerno. Nagulat naman si Sylvia dahil kusang umangat ang paa ng kanyang minamaneho na power saver. At napasigaw na lang ito dahil maging ang kanyang power saver ay hinigop na ng malakas na gravity field. Masyado naman nag-alala sila Tommy at ang kanilang kasama kay Sylvia dahil ang kanyang power saver ay hinigop na ng gravity field. Habang si Sylvia naman ay hinigpitan niya ang paghawak ng power controller upang hindi siya agara na mahigop ng gravity field, at agad niyang inactivate ang mataas na kamay nito upang makahawak sa ibang direksyon, at makikita na matagumpay na nakahawak si Sylvia sa isang matigas na bakal sa kanilang lugar,
Sigaw sabi pa niya na hindi pa daw siya dito natatapos maghanda lang daw sa kanya itong dalawang nanggugulo sa kanilang lugar. Sabay lumipad dito upang tumungo kung saan naglalaban ang dalawa para kanyang pigilan, at habang abala ang dalawa sa pagpapalabas ng kanilang mga kapangyarihan, si Sylvia naman ay matapang niyang binangga sa gitna ang malakas na mga enerhiya nila na nagkasalpukan. Natuon naman ang pansin ng ating bida sa power saver na minamaneho ni Sylvia at ito ay masyadong nagtataka kung ano daw ba ang balak na gawin nito. Maging si Emily ay ganoon din ang kanyang iniisip sa power saver na mabilis na papunta sa kanila. Wala namang pakialam si Sylvia kung gaano kalakas ang pressure na kanyang kinahaharap basta ang importante ang mapigilan niya ang dalawa sa kanilang laban. Gulat na gulat naman si Emily maging ang ating bida dahil ang kanilang mga barrier ay dahan-dahan na nagkaroon ng mga bitak dulot ng pagtama ni Sylvia sa gitna nito. Makikita sa kanilang itaas ang malakas na kidlat ang tumama sa kanilang gitna, pero hindi pa rin maalis ang tingin ng dalawa sa power saver ni Sylvia na bigla na lang lumitaw sa kanilang gitna. Makikita ang parte ng mga katawan na bakal ng power saver ay naging pino, ngunit patuloy pa rin si Sylvia sa pagbangga nito. Masyado naman nagulat ang dalawa dahil ano daw ba ang ginagawa ng nilalang na ito, bakit sa pilitan niyang ibuwis ang kanyang buhay upang kanya lang sirain ang kanilang mga barrier, dahil doon naging seryoso ang tingin ni Emily dahil ang mga parte na katawan ng power saver ni Sylvia ay matagumpay nga na durog, maging ang ating bida ay masyadong nagulat sa mga nangyari dahil ang lahat daw na parte na tumilapon ay puro mga bakal. Ngunit mas lalong nagulat ang ating bida sa sunod niyang nakita galing sa malaking bakal nga nawasak sa kanilang harapan, dahil pala nakita niya si Sylvia na masyadong napinsala. Dahil sa nasaksihan ng dalawa ay napasabi na lang si Emily na isa daw pala itong tao, habang ang ating bida naman ay napasabi na babae pala daw ito. Makikita naman si Sylvia na kanyang iniinda ang kanyang pinsala dulot ng pagkawasak ng kanyang power saver, at napasigaw na lang ito na kanyang pinapatigil ang dalawa sa kanilang laban. Pinapawisan naman na pinagmamasdan ng ating bida si Sylvia, dahil nakita niya sa mukha nito na desidido na kanya silang pigilan. Dahil doon ay nagulat si Emily sa ginawa ng ating bida dahil nakita niya na hamina ang mana na dumadaloy sa katawan nito. Makalipas ang ilang sandali ay nawala na ang enerhiya na bumabalot sa buong paligid ng ating bida. Masyado naman nagulat si Emily sa ginawang hakbang ng lalaki dahil bakit daw ito nag-withdraw ng kanyang mana, at napalingon naman ito sa kanyang likod at nakita niya si Sylvia na sumisigaw pa rin na para bang mayroon itong gustong sabihin sa kanila.